itong si actress Gretchen Barreto. So ito ngayon yung report ng Abante News Online. Yan po, Gretchen Barreto pumayag tsugiin ang mga sabungero. Sabi po ni alias Totoy, the sabungan had no participation in e-sabong operation that was suspended. Itong si Gretchen Barreto na iligpit ang mga nandayang sabungero. Ayon sa kanya, kabilang si Gretchen sa tinanong umano kung saan nandun mismo si Gretchen Barreto, si Atong Ang, and maybe other members ng ako na yung malaking aso at siya na yung tuta. Kahit kayo tanungin ko, may kakayan ba na ako na kidnapin siya at patayin siya? He will be in our prayers. God will always protect him because he is doing the good things. Sabi ni Virginia, we want justice para sa mga nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Ito po yung mga updates sa mga testimony, mga kababayan, mga binunyag ni alias Totoy sa isyu ng missing sabungeros, kung saan other than si Atong Ang na kanyang dating amo ang iniuugnay, sinasangkot bilang mismong mastermind. Kasama dito si Gretchen Barreto. Ang actress na si Gretchen Barreto, sa pamamagitan mga kababayan ng kanyang abogado, nag-deny na. Kaya lang, base mga kababayan sa mga latest na revelasyon ni Jolie Dondon Patidongan alias sa Totoy, ito po, talagang pinaninindigan mga kababayan ni alias Totoy na may kinalaman talaga itong si actress Gretchen Barreto. So ito ngayon yung report ng Abante News Online. Yan po, Gretchen Barreto pumayag tsugiin ang mga sabungero. Sabi po ni alias Totoy. So sabi dito mga kababayan sa report ng Abante News Online, isiniwalat ng whistleblower na si Jolie Dondon Patidongan o alias Totoy na isa si actress Gretchen Barreto sa mga sumang-ayon umano na iligpit ang mga nandayang sabungero. So kung ganon mga kababayan, so ang ibig sabihin nito, nadinig niya siguro o nakita niya. Kasi kung hindi man niya nadinig o nakita itong si actress Gretchen Barreto, hindi niya yun masasabi. Kasi doon sa mga mga unang sinabi ng abogado ni Attorney Malyonga, ito yung kwento ng denial. Miss Barreto has only heard about and has no relevant knowledge concerning the disappearances. She did not operate the sabungan, had no participation in e-sabong operation that was suspended more than 2 years ago and was merely an investor in the business. One of about 20 investors categorized as alpha members. Sabi po ng statement ng abogado, she attended no meetings where approvals were sought nor given to implement the disappearances. The proposition is so absurd. It is plain invention. Yan ang sabi mga kababayan ng kanyang abogado. Pero iba yung sinasabi ni ni Gretchen Barreto, I should say. Ang sabi po ni alias Totoy, sumang-ayon itong si Gretchen Barreto na iligpit ang mga nandayang sabungero. Ayon sa kanya, kabilang si Gretchen sa tinanong umano ni Atong Ang sa isang meeting ng Alpha Group kung dapat bang dukutin at iligpit ang mga nandaya na sabungero. So kung titingnan natin yung mga statement na to ni alias Totoy, ang ibig sabihin nakita niya. So dapat may mag-corroborate mga kababayan sa testimony o baka may picture siya sa sinasabing meeting ng Alpha Group kung saan nandun mismo si Gretchen Barreto, si Atong Ang, and maybe other members ng Alpha Group nang sabi mga around 20 members, mga investors. Di ba dapat ganon? So yun ang aabangan natin kasi parang masyadong sigurado itong si alias Totoy mga kababayan sa kanyang mga statement. Kung hindi niya nakita mismo, ba't niya sasabihin, mga kababayan, na kabilang daw si Gretchen sa tinanong ni Atong Ang sa isang meeting ng Alpha Group kung dapat bang dukutin at iligpit ang mga nandaya na sabungero? Sabi ni alias Totoy, ngayon, isa sa tumaas ng kamay, yan si Gretchen Barreto.
Ibig sabihin, payag siya, pumabor siya doon sa kagustuhan ni Mr. Atong Ang. Grabe po, masyado seryoso. Ang mga akusasyon na to, revelasyon ni alias Totoy. So pag titingnan natin yung kanyang istorya, i-imagine natin parang yung sa pelikula lang, kung saan may isang malaking sindikato at yung leader ng sindikato may kasamang sikat na mga personalities na nasa showbiz, nasa politika, ganon. Tapos, nagmi-meeting sila. At sa meeting, pinag-uusapan yung mga plano, lalo doon sa mga tao na tingin nila nagiging sagabal sa kanilang operasyon. And in this case, ito pong isabong. And in the meeting, napag-usapan kung ano yung gagawin. Then somebody from the group may nagsuggest na iligpitan niya natin. Tapos, nandun ang isang kilalang showbiz personality, inapprove niya. Yan ang lumalabas mga kababayan. Pelikulang-pelikula ang dating. Lalo pa na ang nasasabit dito ay isang showbiz personalities na si Gretchen Barreto. Pero lilinawin natin, si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto mga kababayan, kinokonsidera pa man lang bilang mga suspetsado, suspects. Yan ang sabi ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya. So may case build-up na ginagawa yung DOJ. Madaling sabi, hindi pa man sila nakakasuhan. Binubuo pa lang po yung kaso. Pero sa mga statements, mga kababayan ni Boyeng Rimulya, para malakas ang mga ebidensya. At sa tingin natin, analysis natin, parang binibigyan niya ng weight yung mga testimony, revelasyon mga kababayan ni alias Totoy. Kasi nga po, kahit si Atong Ang, nire-recognize niya na itong si alias Totoy talagang dati niyang tao. Ang sabi nga, bakit niya nagawa mo to sa akin? Itinuturing kitang parang anak. So, sinusumbatan ngayon ni Atong Ang itong si alias Totoy na kinasuhan niya mga kababayan the other day ng multiple cases at inakusa niya mga kababayan ng pangungutong. Gustong mag-extort sa kanya at siyempre paninira, slander. So salungat ito mga kababayan na mga revelasyon ni alias Totoy sa naging statement ni Attorney Alma Malyonga na si Gretchen Barreto investor lamang at hindi aktibong kasangkot sa operasyon ng sabungan. Yan ang claim po ni alias Totoy. Pumayag na tsugiin ang mga sabungero. Pumayag daw itong si Gretchen Barreto. Kailangan niyang isubstantiate yung kanyang akusasyon mga kababayan. Ngayon, bueniltahan ni alias Totoy si Atong Ang. Sinabi kasi ni Atong Ang, doon sa akusasyon, sa kwento sa presko ni Atong Ang, na itong si alias Totoy, plinanuhan siya na kidnapin at patayin. Sabi ni Jolie Patidongan, parang baliktad yata niya. Ako na yung malaking aso at siya na yung tuta. Kahit kayo tanungin ko, may kakayan ba na ako na kidnapin siya at patayin siya? Sa sobrang dami ng pera niya at security niya, hindi niya pinag-iisipan lahat ng mga sinasabi niya. Pakinggan natin mga kababayan si alias Totoy. Baliktad yata. Ako na yung aso at siya na yung tuta. Pero tanungin ko, may kakayahan ba akong kidnapin siya at patayin siya? Sa sobrang dami ng pera niya, sa dami ng security niya, hindi niya pinag-isipan lahat ng mga sinasabi niya. So, tingin ninyo mga kababayan, sino sa dalawa ang kapanipaniwala? Itong revelasyon ni alias Totoy o ang akusasyon ni Atong Ang na gusto lang mag-extort? Pinipirahan sila, pera-pera lang anya, bottom line. Pera-pera lang anya itong kwentong ito. Gusto siyang tirahan nitong alias Totoy. O ngayon, yung mga kapamilya, mga kababayan ng mga missing sabungiros, ang kahilingan nila, mahanap na po, ma-retrieve. Kahit mga buto man lang anya ng kanilang mahal sa buhay. Yan sabi nila po, kahit buto na lang, talagang kawawa yung mga naiwang mahal sa buhay nitong mga missing sabungiros. So sabi nila, we used to really pray for our loved ones to return home alive. But because there's a witness now, what is saying is really strong and credible. Sabi ni Francisca Ramos na yung anak na si John Paul kinidnap at kasama sa mga missing sabungiros from Quezon Province. Humingi ako ng tulong para makita lang, kahit buto na lang ang aking anak para maiuwi ko sa amin.
Napakasakit niya kasi yung aking anak pinatay na parang hayop. Dapat niya hindi nila siya pinatay. Ngayon, sa latest na mga developments mga kababayan, sa series ng mga report na pinapalabas po ni broadcaster Emil Sumangil, pati yung pamilya ngayon nanganganib daw. Kaya umihingi ng prayers mula sa ating mga mamamayan. Kasi siguro may banta na sa kanyang buhay dahil sa pag-expose, pag-interview kay alias Totoy. Exclusive kasi ito sa kanya, sa kanila sa GMA. Ngayon, mga kababayan, lumalabas talagang malakas ang ebidensya. Ibinulgar ngayon ni alias Totoy yung mga sangkot na pulis na binabayaran. Ipinakita niya, mga kababayan, yung mga vouchers. Yan mga inutosang pulis may payula umano mula kay Atong Ang halaga sa isang voucher 2 million pesos. Iba-iba ang rate mga kababayan. Iba-iba. Basta ang total niya 2 million. May 200,000 Yan si alias Totoy. So yung petty cash sa voucher na itago po ni alias Totoy. Ito yung ginagamit sa pagbabayad doon sa mga pulis na inuutosan ni Atong Ang. Yun ang binabayad mga kababayan sa pagdukot sa mga missing sabongeros sa utos ni Atong Ang. Yan ang sabi ni alias Totoy sa interview ni Emil Sumangil. Alam niya daw kasi kasama siya sa inuutosan para kausapin yung mga pulis na ginagamit ni Atong Ang o inuutosan po para sa pagdukot nitong mga sabongeros. Sa kada utos may bayad. Pagkatapos may monthly payula. Itong sinasabing petty cash sa voucher, sinurrender na ipatidungan sa mga authorities, sa pulis. So ito daw ang mga patunay ng binabayad ni Atong Ang sa mga pulis. Itong 200,000 pesos na nakalagay dito, ibinayad daw sa isang police colonel. 2 million pesos naman sa isang police lieutenant colonel. At mahigit 2,620,000 para sa isang unit ng PNP na siyang trumabaho. Yun, mga kababayan, yung mga matitinding expose ni alias Totoy. Intel lang kasi nakalagay doon. Pag sinabing Intel, yun na yung 500,000, yun na yung bayad sa mga pinatay nila. Yung overall naman na kinukuha ng isang kernel, yun ang monthly niya, 2 million. Pag binibigyan ng 2 million? Ay, yun na yun. Sa trabaho, yung protection lahat na. Protection kumbaga, money. Mas malaki yung kernel dahil mga tao niya yung nandun. Sabi ni Don. So sabi ni Don, paninindigan niya ito hanggang korte, yung kanyang mga revelasyon. Ngayon, dahil sa mga exposing ito na ginawa ni Emil Sumangil, mga kababayan, ang sabi, parang may threat. Yun ang paiwatig ng kanyang asawa sa paghingi ng prayers para sa protection po ng broadcaster. So ito yung mga reactions ng mga tao. God is very merciful and compassionate. Keep the faith on Him. He will not forsake you. Yan mga reactions doon sa sabi may banta na sa buhay ni Emil Sumangil. Sabi ni Betrovana, sa obserbasyon ko lang naman, noong kapanahonan ni Digong as president, tila itong si Atong Ang at iba pa ay lalong yumaman. Lumawak ang mga koneksyon at kapangyarihan. Sana nga lumabas ang katotohanan. Pabor sa dalawang panig, especially sa mga inaakusahan kung wala nga silang kasalanan. Justice for all sa bungirong biktima. Lord Jesus, we pray for the protection and safety of Mr. Emil Sumangil and his family. Do not let the plot of the wicked to succeed. Lord Jesus, we pray for peace in our country. Sabi ni Josie Diaz, manganganib kayo lahat dyan, ingat kayo. Sabi ng isang user, baka magaya siya kay Percy Lapid, ingat ka Emil Sumangil. Sabi ni Leticia Vargas, bakit binabantaan ba si Emil? Huwag siyang matakot, General Torre is there for him. And we pray for the safety of Emil. Don't worry, Mrs. God is always be there for Emil. Sabi ni Liwanag Di Ocampo, you are right, Sir Dante, we need to help our government. Salute po. Sabi ni Carmena, always remember Psalm 91. He will be in our prayers. God will always protect him because he is doing the good things. Sabi ni Virginia, we want justice para sa mga nawawalang sabongero. Pero sana, wag basta magbinta or magpalabas. Tama naman, wag naman niyong gawing sensation by using Gretchen. It's also unfair for her. Yung senator na sinasabi at dalawang congressmen, baka maniwala pa ako. Sagot ni Mary Ann sa kanya, kailangan pa naman yan imbestigahan. Tama.
Sabi ni Evelyn, Life with Dante M. Vlog, salamat sa update sa prayer ng asawa ni Sir Emil Sumangil. We claim it by the power of His mighty name in Jesus' name. Hindi mananaig ang kasamaan sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. In Jesus' name, Amen. Tama na ang kaguluhan na dulot ng sugal, pogo, sabong na mayagpag during the previous administration. Thanks, Sir Dante. Ingat po kayo. Sabi ni Eduardo, sabi ng Kano, when you do not be afraid. When you are afraid, do not do it. Nangangahulugan lamang na siya ay may alam na. Sana para maniwala kami, yung iba, hindi takot ng lumabas yung nakabag, tumahimik dahil ang kalakaran yung nasa kusina. Imposible na hindi mamantikaan. Ang tandang kasabihan po, pag ikaw ay nasa kusina, nasa harap ng bambangan, yung tawag sa amin, yung lutuan noon, hindi pa uso kasi nung panahon, ang mga gas range. So sa kahoy, ang tawag diyan sa amin, bambangan. Pag nasa kusina ka niya, alangan naman hindi maulingan. Kasi kahoy pa yung ginagatong, may uling. So yun lang mga kababayan, ang short video natin. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe, click subscribe niyo po itong ating bagong channel, Life with Dante M. Lagi po nating tatandaan, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.